Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, nagbabala daw po mga kababayan. Nagbabala po itong PCG na sa pangunguna po nito pong Philippine Coast Guard po natin, sa pangunguna po ni Tariela. Maingay na naman po mga tambay. Ano po ang issue niya ngayon? Issue naman po niya ay ang China at ang darating daw pong halalan sa 2028 ay posible daw pong makialam ang China dito. Ibang klase itong si Tariela, mga kababayan. Manghuhula na rin po. Nahuhulaan niya na po ang mangyayari. Ibang klase. Pero kami nagtatanong. Nagtatanong po tayo Tariela, saan po napunta ang 2.4 billion na dapat ay pinambili ng mga barko? Hindi pa ninyo sinasagot yan sa taong bayan. Pero nililihis nyo po ang issue. Puro kayo China. Ngayon, pati politika. Nakikita nyo na ang mga sa mga darating na panahon ay nahuhulaan nyo na. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita dito po sa napakaingay. Sobra po itong si Tariela. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa posibleng pakikialam ng China sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, paano raw posible makialam ang China sa ating halalan? Jiggy, ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela ay posibleng ngang mag-impluensyahan nitong China yung nalalapit na 2028 presidential elections. Kanina nga sa isang cybersecurity forum sa Makati ay sinabi nitong si Tariela na mas paiigtingin pa ng China itong tinatawag na FIMI operations o yung foreign information and interference. No? Ito yung kanilang aktibidad na ginagawa para maimpluwensyahan yung politika o yung public opinion ng ibang mga bansa. Ito rin nga yung sinasabi nga ng China na kanila ring nagagamit online doon sa kanilang mga trolling para nga mabuwag yung unity nitong isang bansa. At nasabi rin, no, isa sa mga highlight na nasabi rin ni Tariela kanina ay yung pagpipresenta niya naman nitong isang caricature na may mukha niya at mukha nga nitong si President Xi Jinping pero tinakpan ng smiley. Ang sabi niya ay ginawa niya daw yon, natakpan para hindi na nga muling ma-issue. Matatandaan natin na kamakailan ay pumalag itong Chinese officials dito nga sa pang-aaway umano nitong si Tariela kay Chinese President Xi Jinping. At isa pa doon sa mga binanggit ni Tariela ay yung pagiging non-negotiable o yung hindi na dapat questionin na karapatan ng Pilipinas doon naman sa West Philippine Sea. Kaya naman patuloy daw yung kanilang information dissemination doon nga sa pinag-aagawang teritoryo. Kahit pa mairita raw yung ilang mga opisyal ng China at ilang opisyal ng bansa na maka-pro-China. Kaya isa rin sa kanyang pinunto ay hindi raw dapat matigil itong transparency doon nga sa totoong sitwasyon na nangyayari doon sa West Philippine Sea. Lalo't yung Beijing ay idineklara yung Bajo de Masinloc bilang kanilang natural reserve. Jiggy. At Raynel, Sino po ba may kasalanan lahat niyan? Hindi po ba? Naipamigay mo ang 240,000 nautical miles. Mas malaki pa sa Pilipinas. Sino po nagpamigay niyan? Mga kababayan. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, sino po may gawa? Kaya lumiit po ang ating teritoryo. At sino po ang may gawa para nawala ang ating mga teritoryo? Mga kababayan, sino po? Di po ba sa panahon pa nila? Lalo-lalo po, tanungin nyo dyan si Trillanes. At ito pong napakaingay na ito. Hindi kami concerned sa usapin ng halalan at China. Mas concerned kami dito sa pera ng aming buwis na dapat ay pambili ng barko. Ito po mga tambay. Ito ang issue. At itong tao na ito, mga kababayan, ito yata ay pro-corruption. Mga kababayan, hindi po anti-corruption ito. Sinasang-ayunan niya po ang korupsyon. Ang issue po ng bayan, ang pinakamalaking problema po ng bayan natin, hindi po ang China. Korupsyon, pagnanakaw nila. Hindi po ba? Yan ang malaking problema ng bansa. Mga kababayan, at ang kahirapan, pagnanakaw at kahirapan natin. Kaya lang po, dahil nga po
Sila po ang gumagawa ng problema natin at sila nagpapahirap sa atin at sila nagnanakaw sa atin. Umano, siyempre ililihis nila yan sa usapin China. Puro China. Pero wala pa nagagawa sa ating mga Pilipino para kahit papaano ang ating buhay ay kahit papaano naman makaranas tayo ng konting ginhawa. Hindi po ba? Katulad po nito, pambili ng barko. Hindi malaman kung naibili na o naibulsa na. Umano. Ibalik tanaw po natin yung barko ni Tariela na hinahanap ni Subiri. 2.4 Ito ang billion. problema. Nung We also gave them funds for missile systems. We also gave the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate. Mr. President, baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa modernization. Hanggang ngayon, Mr. President, pawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nagcaricature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment. Hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandyan na po ang pondo. I'm just giving as an example, yung sa Coast Guard. Bakit hindi pa nila binibili ng barko or offshore patrol ships for our Philippine Coast Guard? Let's put our money where our mouth is. We should stop just constantly debating about what we should do and put our action to our plans. That's why it's called a plan of action. Yan po mga tambay, hinahanap po ni Senator Subiri 2.4 billion. Puro China, 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 mga kababayan. Pero yung mga equipments na kailangan ng Pilipinas para po sinasabi pong meron tayong pandepensa sa ating karagatan ay mukhang nagkakandaleche-leche po mga tambay. Mukhang yung sinasabi po na pambili po ng barko ay nawala na po yata, mga kababayan. At hindi po yan binabanggit ni Tariela, mga kababayan, yung barko na yan. At nasaan na po yung 2.4 billion. Pero napakaingay, sobrang ingay po sa China! At sino po ikakabit dyan sa pro-China? Yung sinasabi po, sobrang ingay sa China. Sino po? Di ba? Ang una ikakabit dyan, yung sinasabi lang China Tours. Yung mga senador daw po na pro-China. At lalo-lalo ang pamilya Duterte. Sasabihin yan. Ang China ay puprotektahan na naman. At, alam niyo, China? Puro China? Samantalang ang ekonomiya natin umiikot sa China. Lahat ng ating produkto ay puro made in China. At lahat halos ng mayayaman sa Pilipinas ay may dugong China. Hindi po ba tarantado at walang hiya ito umano? Nagpapaagago po ito. Hindi kaya? Kasalanan naman nila lahat. Sa mga nakaraang pang administrasyon kay Pinoy at ng marami pa, nagkandaleche-leche na po ang ating soberenya. Hindi po ba ang ating sinatawag nilang West Philippine Sea? Katulad po ng ginawa daw ni Carpio. 240,000 nautical miles ang nawala sa Pilipinas. Pag-aari na natin, karagatan na natin, nawala! Ang tanong, kumita ka ba dyan, Tariela? Kumita ka ba riyan, umano? Kaya ingay-ingay mo sa politika, ibang klase ka. Ang asikasuhin mo, yung binibigay na pera sa inyo, ibinibili nyo sana ng barko. Nang hindi kayo binobomba ng tubig at meron di kayo panggante. Hindi po ba? Kaya nga lang po, sumasaw-saw sa politika dahil ang issue po ay korupsyon. Korupsyon. Dahil pati yata ang Philippine Coast Guard natin ay mukha yatang may issue rin ng korupsyon. Hindi kaya, Tariela? Kaya huwag kang mag-alala. Pagka dumating na ang panahon na pinagkaloob na ang isang Duterte na makabalik sa Malacanang sa katauhan po ng Agila ng Mindanao,
si Sara Duterte. Diyan ka mag-ingay. Mag-ingay ka na mag-ingay sa China. At sinisiguro ng taong bayan at ni Kamanong na mauungkat at mauungkat ang pambili ng barko na hinahanap ni Zubiri, ni Senator Zubiri. Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa sobrang ingay po. Lahat na po ay pinatulan at kung ano-ano na po ang pinagbabato. Puro China, China. Pero ang ating bansa, lugmok na lugmok sa kahirapan dahil sa korupsyon nila umano. Naghihirap tayo, naghihikahos. Napakamamahal ng bilihin. Puro China ang pinag-uusapan. Pero ang mga pagnanakaw nila, ibinabasura ang pagnanakaw, ang issue ng pagnanakaw. Ayaw na halos pag-usapan itong mga hindot na ito. Dapat ito mga tambay, yan mga ganyang klaseng tao umano ang ipatapon sa China umano. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa ating po mga kababayan, sa inyo po na nagbibigay po ng tulong. Shoutout po. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Anne Jo, ako si Pilam, si Gay at Gay Chena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo sa inyong pong mga paggawa. Thank you po. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Ganun po talaga. Pagka ikaw ay nabudol, daig mo pa ang nasunugan mga kababayan. Dahil po halos lahat ay gustong kunin sa ating lahat ng mga walang hiyang ito umano. Ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam.